Kumusta mga mare? For today's video ay magaluto na naman ako. At ang aking lulutuin ngayon ay ang kaunting panghanda sa aking selebrasyon. Bago ako magluto ay nag-intindi muna ako dito sa balon para makapag-photoshoot ako. Huy, bakit naman ang sosyal? At pagkatapos ko ngang magpa-picture ay nandito na ako sa aming kusina para magsimula ng magluto. At dahil ika 30 years old ko ngayon kaya kailangan kong gumawa ng kahit kaunting celebration. Mabuti na lang at nakatsamba ako na may maraming lace ngayon sa Gaisano. Alam niyo naman ngayon na kahit makaroni lang ang lulutuin ay napakalaki ng gasto. Noong malayo pa itong birthday ko ay sobrang dami ko na daw plano. Hindi ko talaga ini-expect na pagdating ng araw na ito ay nakalimutan ko na yung mga plano na yun. Nakakalungkot din na kahit na nga birthday ko ay hindi ko pa rin nakakasama yung asawa ko. Sobrang busy kasi niya at may kailangan siyang ayusin para hindi siya mawala ng trabaho. At kahit nga ganito lang kaliit yung aking handa ay nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Sa isang taon na lumipas sa aking buhay ay hindi niya ako pinababayaan. At pagkatapos ko nga hong magawa itong macaroni salad ay nag-intindi naman ako dito sa mga sangkap. Bali, ang sunod ko palang lutuin din ay yung tuna creamy carbonara. Medyo kinabahan nga ako baka hindi nila magustuhan dahil first time lang nilang makakatikim ng carbonara ngayon. Maya-maya ho ay nagpainit lang ako din ng kawali. After nga nun, dahil init na ay naglagay na ako din ng butter. Kalahating butter lang ang aking nilagay, gawa ng 800 grams lang naman itong aking carbonara pasta. At dahil natunaw na itong butter ay isinunod ko namang igisa itong sibuyas at ang bawang. At dahil nga wala naman kaming karne kaya nga tuna na lang ang aking gawing pangsahog. Ang gamit ko pala ngayon ay miga tuna dahil sa kanyang kakaibang panglasa. After ilang minuto na paghalo ay isunod ko namang ilagay itong kanyang white sauce. Bali ready-made na itong aking sauce na gamit kaya nga diretso ko na siyang ilagay. At pagkatapos ko ngang halo-haloin ay naglagay na ako dyan ng pamintang durog. At para naman medyo matamis itong aking ginawang carbonara ay naglagay ako dito ng kakaunting condensed milk. At para naman sa dagdag sarap at pambalansin ng lasa kaya naglagay ako dito ng cheese. At dahil luto na itong white sauce kaya sinunod ko nang ilagay itong carbonara pasta. After ilang minuto ang nakalipas ay hinalo-halo ko lang para kumapit sila sa isa't isa. Huy! Hindi ko talaga namalaya na hindi ko pala nailagay itong mushroom kaya isinunod ko na. Ako lang talaga ang naglutong mag-isa gawa ng nasa paaralan naman ang aking mga kapatid. Mabuti na lang at walang pasok itong aking pamangkin na si Kian kaya siya na lang muna ang ginawa kong taga-video. Ang sunod ko namang lutuin ay itong lumpiang Shanghai. At dahil nga mainit na itong giniling kaya lumabas na ang kanyang mga tubig-tubig. After ilang minuto ay nagagisa na ako din ng sibuyas at ng bawang. After ilang minuto ay isinunod ko naman itong carrots. Sunod ko namang ilagay ay itong giniling na baboy na aking pinakuluan. Wala talaga sa plano itong pagluluto ko ng lumpia pero dahil nga 30 years old na ako kaya for the go. At pagkatapos noon ay naglagay lang ako dito ng kaunting oyster sauce. Naglagay din ako dito ng isang buong itlog para naman maging malapot. At dahil luto na itong pampalaman sa lumpia kaya nag-intindi na ako dito para magbalot. Alam niyo ba mga mare na sa puntong ito ay halos na maiyak-iyak ako? Yung tipong hindi ko maintindihan yung sarili ko dahil ako'y pagod at antok din. Gustuhin ko mang magpahinga o kaya naman ay matulog pero ano naman ang aming kakainin mamaya? Bago matapos ang araw na to ay hindi pwedeng hindi ako magpasalamat sa Panginoong Diyos. Sa bawat pagsubok na dumating sa buhay ko nung nakaraang taon ay hindi niya ako pinabayaan. Sunod-sunod man ang mga pagsubok at ang kahirapan pero andyan pa rin siya na palagi akong sinubaybayan. Naalala ko nga ho noong ako'y umiyak dahil sa sobrang bigat na ng aking pinagdaanan. At habang ako'y nanalangin sa Panginoon ay hindi ko talaga maiwasang maiyak. At pagkatapos ko nga hong maisumbong sa Panginoon yung sobrang bigat ng aking nararamdaman. At pagkatapos ko ngang nanalangin ay dininig naman niya kaagad yung aking mga kahilingan. Sobrang thank you Lord sa lahat ng mga pagpapala araw-araw. At syempre, hindi ko talaga makalimutan na ipagpasalamat itong hiram na buhay at lakas. Alam niya ba mga mare na halos 4 na taon na kaming nagmotor pauwi at papuntang trabaho? At dahil medyo malayo itong amin kaya hindi ko talaga
talaga maiwasan na makatulog habang nagbabiyahe. Yung tipong pagkasakay ko pa lang sa motor ay nakatulog na ako agad at pagising ko ay nasa bahay na ako. Sobrang napakadelikado ang pagtulog habang nakasakay sa motor. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sa laging pagliligtas at pag-iingat niya sa amin araw-araw. At pagkatapos ng ilang oras ay sa wakas ay nakaluto na din. Kuha na rin kayo ng kanin dyan at sabay-sabay tayong kakain. At pagkatapos nun ay sabay-sabay naman kaming nanalangin bago kumain. Sobrang salamat dito sa aking asawa dahil binigyan niya ako ng cake. Hindi ko talaga in-expect dahil alam ko naman na wala siyang pera. At syempre, kainan na. At kahit nga sobrang kunti lang ng aming handaan, pero busog naman kaming lahat. Simpleng handaan, pero nakakataba naman ng puso dahil nagustuhan nila yung aking luto. Hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming salamat sa panonood. Paalam.